with an opening prayer and a singing of hymns. Please stand. Amen. Please remain standing for the singing of hymns.
Sir Alcoraci Napuecas. O ako pong ilakip ang ato ang mga speaker this Ma'am Maria Faye B. Caminao. Good morning, ma'am. And also to our AW, good morning, sir. And to all of you here in my front, no? Good morning to all of you. And I also acknowledge the arrival of Ma'am Mary Jane C. Sumargo. Good morning, ma'am. Vice Mayor, Representative. Okay, once again, good morning. To formally start our program, I would like to invite Mr. Lico A. Gapalio, the President of the Persons with Disability Organization, to give his opening remarks. Let us give him a round of applause. May buntag na itong tanan, nabilit sa kaitas ano. Pasalamat ang taga ko nga niyata karon alang sa pag-celebrar sa Deaf Awareness Week. O sa ato ang mga staff, si Ma'am Maria Uki Caminao, Ma'am Buntag, Sir Ram Chris, may buntag si Ma'am Latunyo, Nagkoto, si Ma'am Nariji, may buntag na buntag ano. Kaya ato lang paminawon ang unsay kalambuan, unsay angay nga diskutan nato karon pati sa Deaf Awareness Week celebrating love and trust. So di na ako lugayon, ako ni atag ug balik ni Ma'am. Okay, thank you, Mr. Little A. Gapalio. So, are you excited to energize this morning? Are you excited? Okay, let's get help and Zumba presentation. Motel ma'am.
akong stockings na panahon naman. To our guests, our speakers, Ma'am Ayed, Ma'am Mary Jane, Sir Lito, our interpreter, Ma'am, sorry, Ma'am Fe, our participants, mga persons na deaf, ang uban mute, ang uban deaf mute. Good morning, atong tanan. Actually, I don't know what to say before kasi kabalo na tayo interpreter. I don't know kung saan pag-deliver sa message sa usa ka deaf community. So you know that actually mirrors the problem jud sa atong society because dili man kaayo gid nato ma-deliver ang atong message sa ila if dili ta kabalo makikistorya sa iya. So this is the gap that we need to address. And the office right now, we are trying our best yun na ma-address na siya ang klase nga gap. We have here, we're very thankful because Erwin here is with us, so with helping us para ma-deliver ang services sa ato ang mga people nga na ay or deaf and mute people. Dili kayo jud man mi kasabot. So we're trying to learn the basics of sign language. So karon because ani nga problema ang communication gap murag ma-left behind ang ato ang mga kani siya nga klase ng community. So this activity gives importance sa ani nga mga nga community and also a call for our office to do something so that we can deliver or we can provide the needs of this community. So lisod yun siya. May man tong other type of disability like for example orthopedic na problema na walay tiil, walay kamot kay magstorya man they can express unsa ila ang need. Pero dinhi sa because we do not know how to communicate with them. Unang maglisod me. So thank you kay naa si Erwin sa opisina. And also si Ma'am Yang, ang other staff are also learning the basics of sign language. Ako lang ito, bulok-bulok ko po, malimot man ko. Malimot man ko sa sign language. So, mauna, the office is really trying to do our best here. So we can also give or we can also deliver the services to this community. So it's a call for us. No, dili lang sa PWD, dili lang sa deaf community, but also sa other members of the PWD persons with disability, especially kani ato ang naakabutan sa disability law, no, kani ato ang mga ramps sa atong building, kani mga signages, because we really are trying to be more inclusive sa pag-deliver sa atong service. Let's proceed to the next. Juan, kayo mo hatong message. Wala man si attorney. Kami subuan nyo kaya ang program nag-change bitaw sa about outro di ay. But anyway, ang kanto na lang basahon siguro na ko ang daan ka ng program. So, bisig mula sila dito, would like to acknowledge hapon, kaya usap na hapon sila na nakakuha na itong association. So, akong dakong pagpipo, pagtakod sa atong kinalanggang halandon, kanisita na wala karon. But anyway, hopefully na makakot siya, Attorney Giselle Ray, Kentado Villamor, atong board member sa 2nd District of Bumon. O sa atong very generous o supportive, Vice Mayor, Honorable Elsa Cheterol, na wala karon po tungod kay na sila yung mga importante yung kaya atin na naniting nag-i-IP sila sa atong wapo o buutan nga SB member sa social services mo si Honorable Raf and Zelosia. Na wa sila karon na dere ay inyong matanawan karon ang representative niya. Ilabi na po sa atong active o matinabangon nga MSWDO, Mariam Roma T. Poreza, RSW, tas na siya representative kaganiha na si Sir
Alvarez, sa atong PW, Hukal Person, Giovanni Silosia, o ni Erwin. O kanatong tanan, maayong buntag. Isip ako'y representative sa atong Vice Mayor Elsa G. Turol, iyang kinasing-kasing na ipabutiha kaninyo nga ang atong lungsod nagahin o pondo sa PWD the amounting of 100,000 pesos. Then, naapod tayo i-hire na GO. Anha na himutang sa DSWD Department nga maupoy mo entertain diha kaninyo sa inyong mga panginahanglanon. Kung ilabi na yun, kitagaan ko nilang pundo sa ato ang cash assistance. Okay? So, doon lang mo atong hatagan, butang dito nga child order para sa pag-entertain diha ninyo. Nya, hatagan ng tanila ana, ato silang pasalamatan. Ang tigong puwersa, headed by Mayor Dave Tuwalyo, Vice Mayor Elsa G. Turol, ang atong mga ISB member, nga maugyoy ng kamot, nanikamot aron matagaag pundo ang atong PWD sa ilang asosasyon dinhi sa atong lungsod. Unya kay napamay mo sunod na kong mamumulong, dili lang ako pason, ug akong moingon kaninyo, daghan kaayong salamat. And God bless you all. Okay, thank you so much, Ma'am Sumargo. So, dili na ta maglangay, ari na ta sa sunod nga maghatag og mensahe. Wala na ilain ang ato ang interpreter, si Ma'am Maria P. Kamingaw for her message to all of us. So, let us give her a warm welcome. Good morning, everyone. Saan man ako mag-interpret? Ang saan ako mag-interpret? Ikaw, Erwin. Ikaw, Erwin. Mama, interpreter ako. Ay, anyways, thank you. Thank you for inviting me here. And to all the people here in front, Ma'am, and Sir, and the President of the PWD, thank you so much. And the surprise ko sa akong message. Anyway, I am, good morning everyone. Inside deaf, direct. Deaf. Dito lang. Okay, lagyan na dito. Okay, arms down. Do you know why you are here? No mo? Anong aring mo dali karon? Hello? It's like a mom sign me. 1, 2, 3. No, sign language. Inside. Si Kim. Ano sa'yo signing ni Kim tayo? Kani si, thank you ma'am. Ako na naibigan na nagkukunin. Si Kim, signing, you know Kim? My name is Kim. Kim. Si Kim is our student in St. Vincent Private. Grade 5, no? Grade 5? You are in grade 5. How? You saying now grade 6 in July. Okay. So this is part of the theme deaf awareness. We are inviting all
language for Buena Vista. Buena Vista. So, ano na siya. Part na siya, ang tanan niya is, ang tanan niya deaf, na wala pa maka-eskwela, ato sila sa Talibon. And ang inamangga, San Isidro or Niborinao sa Sagbayan ato. Kani si Erwin, my former student, grade 2, grade 3, and grade 4. Ako yung teacher. So kami doha sa akong husband yung video partner and tanan. Kanang kami doha, kita mi og death, niabot mi og Buena Vista. Nagkita naman ni Sir Erwin before, naman pa siya. So, it's so amazing lang. Amazing. Ni-pursue si Erwin sa niyang studies until he graduate siya of college. Sa Cebu, without interpreter. Ilingon ng good niya. So, I educate myself until I graduated. Okay, so, ni-try siya nag-self-support. Ni-stream siya sa regular class, which is hearing the only deaf. See? Grabe siya kuan sa iyang studies ba? Pursue niya ang studies. Bisa ulay na encourage niya why parents can help. Some i-support si parents, but the rest, iba na, self na. So, nag-self-support siya. So, maka-imagine na ba na siya gani nga deaf, naka-graduate of college, unya, niipon pa dyan siya sa kanang hearing. Hearing is what we call as the normal person. People that can hearing sign, and deaf. So deaf siya, naningkamot siya eskwela, nisod siya sa college, sa regular class, siya raw sa deaf. So nakagraduate siya. That I eventually pero tanan akong believe. Kaya daghan akong deaf, naan siya padulungan. So to inform lang po, for the information of everybody, lang po na, sir, nga ang deaf, o school sila, after graduation, Hagda and Law. Oh yes, Talibon. So 4 SPED centers in Bohol. So IDEA, Philippines, ang nag-supportan na, they're provided with free transportation twice a month. Ang provision ang ang ina lang free transportation niya. Ang ilaha lang dalon is rice and dormitory fee nga 250. Ano na ilang rent nila pagpuyo sa dorm. Kanang free sila sudan. So ang ilang contribution is rice man yun. So makalihog na sir, o namoy kailang ng mga deaf, wala pa yun ka-eskwela. So natay, upat ka SPED centers, kung asa sila doon, kay free ang ilang pagpuyo sa dorm. Dili siya totally free, kaya naman 250. Maura na siya per month, pero free man sa sila sudan. Kanya, free po sila pamilya twice a month. Dili siya. Guard. Sayang siya once maka-eskwela ka, dili siya makasandal sa foundation, i-guide siya mga nakatrabaho. Sa high school, sa BDA, i-guide school nila, ang ilang academic. Yung mosahin sa high school, ato sa BDA. Siya na ang estudyante sa BDA.
school nila, ma'am. Monday and Tuesday is for the academic. So, tanang subject English, science, ma'am, well, mga academic subject. Then, pagka Wednesday, mga na ilang mate. So, pag-iyon sila asa sa art, sa music, sa health, asa sa ubilit sila ka eskwela, di ba? Puyo na sila sa inyong balay. Puyo na, yeah. Unsa na ilang magtabang-tabang na sa unsa na ilang sa balay. So, nakoy dagdag, mga minahas, nagan mga orang. So, whereas, mag-broaden ang ilahang community, experience sila ng socialization, experience sila ng visit o Cebu, mga apply o trabaho, hindi sila ka-eskwela, sa balay rin sila. Anak na ko ito ng ilahang kinabuhi until sa buwan na rin. So, Kalakaw-lakaw na ito ng Cebu o tulog Manila, asad na yun ang nag-iabtan sa Erwin kay. Tungod kay naman siya knowledge. So, di ba? Knowledge is power. So, na siya power, magsurusuroy o asa kay naman siya knowledge. So, yung mga bata o dili mo support dili ka na, kamo may number 1 factor nga para sa kaumaon sa inyong anak. So, kay dili forever nga naamo sa ilang tapat. So, kailangan sila ma-independent. Kay puhon-puhon, wala kay wag mas Ginoo, dili na mo mag-uol o iyong anak kay dagan ni o mga deaf nga sakop na ninyo ako sila ma'am and sir o deaf couple. Nilang mga anak dili deaf kay ang history ko daling deaf ay di ba genital na siya through blood pero dili siya mag-effect dahil sa anak. Ato na siya sa apo or apostohod. Ato na, mabitaw nga iningon na mo. Naamo may relative na death. Wala ma'am, wa jud. Nya pag-abot dito sa eskwelahan, pag-trace na namo o nag-abot na sila. Hoy, 5 na lagi ka. Oo, kay na. O ikaw, kay relative na death. Nya pagsubay nila sa mga lula na ay. So, ang deafness, blood yun siya. Dili man siya kung may effect dahil sa firstborn at ito na sa apo or sa anak sa apo nila. So, work on living. So, na sila work. Ang bana is carpenter, ang mama is ganang magtrabaho po dito sa BDA. So, nakasupport sa ilahang family. So, karoon na sila professionals. And kasagaran kay naman po yan ang mga Deaf Festival, ma'am. Last February, natay Deaf Festival. O kamon to. Busy, halaka. So, dito nakita, the whole Bohol dito siya. Funded by the foundation. So, tanan nga deaf, naka-eskwela or wala ka-eskwela, di-invite. Dito sila tanan. Nakita na mga unsa ka-happy ang deaf na ay naka-graduate bisag high school lang. Happy sila kaysa wala jud kay eskwela. So maka-ingon ta nga ang education nako kay siya impact sa life sa deaf. So parents, maki ako ninyo nga suportahin ko sa inyong may just try your best. Kay in a way, free man po ang education kay DepEd biya. So wala kay kampo ng DepEd gawa sa mga Red Cross sa na adidili ka gis man lang ma-cover up rapod na sa inyong pag-iiti or dapat sila sponsor ang foundation nakita ang sponsor nila. So ang estudyante every December naa sila pinasukan. Sila tanan nga nag-eskwela. So na sila pinasukan then naa sila ibuutan nga sponsor apil ang family tagaan nila sa support. Last March, oh yes, usa sa akong estudyante, tagaan ako support ng parent. So, dagan siya cash, groceryan, niya ang bata ko. So, dagdahan ang benefit, di parehas, pero kasagaran na anil siya. So, ako lang ipahibaw ninyo, or makahibaw mo nga,
na ay brighter future ahead sa inyong mga bata na deaf. So that's all, and sorry na taas-taas. Okay, daghan kayong salamat, Ma'am Fer, no? Grabe, daghan kayo tag-information na nakuha na yung mga makatabang pa sa uban. Samot na sa mga ginikanan nga naa diha, di ba na nato? Sa to, knowledge is power. So, mo na to, paskwilahon na nato ng inyong mga anak, kay libre na to, no? And then, ari na sa sunod, the orientation coming from our very own Erwin John P. Bautista. Ingat sa iyo. Sige. Good morning, everyone. Good morning, all deaf. Do you know what's the theme of our Deaf Awareness Week? Kita ko na yung example. Deaf Awareness Week means you respect your parents. Like for example, the deaf, dili mo respect sa parent mo sugo. Na dili ko lumutuman ang deaf. Then, kadumo, like for example, hearing o niya deaf. Kung sa imong isugo, huwag mo nakasabot. Di ka kayo mamusay. Ikaw, di man ka na mamusay. Hearing mo ka, naimatay sa hearing o niya. Kung sa istorya, huwag kayo mamusay. So, kinahanglan, nga na ay deaf, mag-communicate sa hearing. Magasnabot sila. Like for example, learn mo sa iyong ABC. Now, nagtudlo ko na siya o ABC, basic sign language, niya, naka-communicate, ginagmay lang. Rather than, saan ko mo mag-gumaan nga? Di ka dugo ka, amang bugo, di kasabot. O, nagbilang na lang ang amang. Huwag yung tabang o tudlo. Huwag ka maumusay, huwag maka-communicate. So, nakasabot ba mo? Na kinahanglan, na musulit mo na ako, na nagkamot ko, na uman ko galing sa gawin ko. Nalupit na ko ang regular, ang hearing. Nalupit na ko. Nakasabot? Na come on, try. I encourage you all. Parents, please support the deaf. Ayaw i-ignore ang deaf. Wala na lang deaf. Trabaho na natin na. Ang importante, parents mo, help mo sa inyo. Deaf, nakasabot ka mo, parents. Mo niya atong deaf awareness. Huwag ka mo, parents, makadungog mo, deaf yung anak. Kunya, ka mo, hearing mo, manugo mo, masulti mo. Kunya, di ka kagama mo sign. So, magpataka na lang ka, o isuwat mo. So naka-experience mo, nakasabot siya. So maka-communicate gihapon niyo parents. Nya mo to learn to make sign language. Parehas ato niya, kamaumusay. Graduate siya. Inside parents nga, kamaumusay. B. Isa ko na parent nga kamaumusay. Basic lang, basic. Ako dahil. Kamao ka, day? Sa nang ikaw, saan mo may bawaan? Alphabet ang basic. Important text. Paminaw mo naman. Kinahanglan, mamusayan yun. Importante ka ayaw na musayin. Kay hearing man mo, unya kapoy kay magsigit text di kasabot din basa ang deaf di pud kasabot. Unya magsigit sign di kasabot. Unya ang hearing magsigit istorya. Unya og ABCD ra dugay. Ay kapoy ko asa magsigit reklamo. So yung importante English ayo nang Bisaya. English ayo nang Bisaya ay kasabot. Bisaya, sige mo suot Bisaya, ay siya iwan mo. Sige istorya Bisaya, kapag-ibot ang bata. Kanya og English, isuwat, makasabot ra ang deaf. Muna ang way of communication. So, hearing mo, di mo kasabot mo sign. Nya ang deaf po, di po ka mao Bisaya, parehas.
So, kailangan fair. Magkasinabot, palihog, I encourage you all. Support para mo success ang inyong anak. Parehas na ako. Anawa ko. So, ako kong Cebu, deaf. O, daghan kong mga friends. Daghan parents ang support. Wow, kuno. Siya, support sa ilang mga bata, ang mga parents. Oh, karon na aware sila na ako deaf. Ni success ko. So please, come on. Tudlo itulo na ang pulis. Ang future, sa puhon ko noon, dahil ko na deaf, madakpan, masahan. Mga manawasan ang pulis. At least basic, itulo na ko ang pulis at sign. Aron ang pulis, madakpan, makamao. Matatlo pagita o interpreter. So, na-basic sa language sa aron at least bilang gamay. Kamao, kasapatong na yung madakpan, priso ko na yun o makasa. Nakasabot ang pulis. Nakasabot ako na sa iyahan, message. Parents, nakasabot mo? Sa'yo nakasabot ko na rin. Lisan ka mo sa nakasabot. Huwag mo nakasabot, ginikanan na ay, isa ka ko na yung kamutog na nasabot na sa iyan, ingon. Mauwaw, wait, answer. Gitaduan na sa ibanan. Thank you so much. Unsa man ng deaf awareness about, kinakailangan mo respect sa parents. That's all, thank you. Okay, thank you so much, Erwin. So, kung wala pa po si Mano, wadyan may kasabot, sige. Kuhan-kuhan ni Erwin. So, thank you so much, Ma'am Fe, kay through ni mo, nakasabot may sa gipasabot ni Erwin. So, unta po ang mga ginikanan nakasabot. So, dili na nato lang kayo, no? So, ari na ta sa singing presentation. Coming from our PW. There is no ghost and there's a river that I've been on those hands in forever. I know there's hope and there's waters, but I can't bring myself to swim where I am drowning in this silence, baby. Let me go easy on me, baby. I was still a child and didn't get to change. Feel the world around me. I have no time to choose what I chose to do. So go easy on me. There is no room for our things to change. We are both so in this loud noise. You can't deny your heart try. I'll show our world to put you boundless, but now I get up. So easy on me, baby. I was still a child, didn't get the chance to feel in the world around me. I have no time to choose what I chose to do. So go easy
Okay. Wala na ilain. Siya si Maria PEMS Maria Gina T. Latunyo. Let us give her a warm welcome. Salamat kay Cathy sa atong wapa kayo ng MC Red Lips. Di kayo ready yang stocking. Before I proceed with my message, I'd like to acknowledge ato ang distinguished speakers. Maski wala, si board member Ma'am Jami, close friend ni Erwin. Hopefully ko na makaabot siya later on. And here at the front, si Ma'am Jane, si Miss Jane, representing the Vice Mayor Ma'am Daca Terol, si Sir Lito Dacolio, the PWD President, si Ma'am Fe, I just get acquainted with her karon pa, and she's very charming and I am very thankful that she's here to interpret our messages to all of you para mas masabtan, mas makuha ang meaning. And also to Sir Alcres, ganiha, representing the Dera. Sir, pasayawon ko ka. Nasabutan na mong tanan. Mao may tambal sa Pacific Kawas. Joe. So Sir Alcres is representing the Municipal Social Worker Officer, who is also my sister. Sa kalin na sister? Sister. Ganahan siya ko, ma'am. Sign language, yes. Erwin Kaibao, Sir Erwin, that I am very supportive with this program, the basic sign language, teaching o pwede tanan. Yeah, right, ma'am? Okay, so, first I'd like to thank for inviting me to be here at your event, which is the Deaf Awareness Week. I know there are only a few of you here today, and I'm hoping that those who belong to the community will ma-acknowledge, sa may tawagan na ma-recruit, I don't know what's the right term. Para, like what Ma'am Fe has said, ganiha, hopefully ma-enroll sila to school. Yes, may di-emphasize ni Ma'am Fe para maka-eskwela. And for our theme, which is celebrating love and trust, nag-emphasize ni Sir Erwin ganiha, which is ang true meaning is to respect your parents. And what do we gain from respecting our parents? Hopefully, that they will support you as children, and hopefully they will send you to school. Hopefully, you can finish your studies, college, and hopefully, like emphasized Erwin, land a job, work. We are not aiming kung madatok ta. We are aiming self-support. Naka-self-support gali si Erwin while studying, right? Nakuha niya. Nahimo niya, siya ng eskwela in a normal, itawag ninyong hearing school. Yes, hearing school. How much more karon nga gimension ni Ma'am Fe nga there are a lot of non-government organization. The IDEA Foundation, mabatay term, our name, IDEA Foundation.
Okay, International Deaf Education. Education Association idea. Okay, very nice name. How much more nga na ay nag-support? So, I am urging you to grab the opportunity nga gi-offer nila. Murag, ato na ginang lapses kung di pa gid nato i-take ang opportunity. Kay sila na help na ang iduol nato. Right? So hopefully nga, i-grab ninyo na para ninyo as parents, para sa ato ang children. Okay, so in my line of work, which is service-oriented, being a police, sige, nagtuturo survey na ako, police. Being a police officer, so we are service-oriented. We also need the love for our work, the love for our people and our country, which is the foundation sa para makahatag ng serbisyo. And also, we trust our laws, which governs our land. We trust the words from the victims, from the witnesses na involved sa crimes, which is hoping makabot nila ang justice nga they deserve. I think I have told Erwin this story. When I was still new, bago pa ko ma-police, I encountered an incident, a rape case, wherein the victim was a deaf mute. You know, it still pains me until now nga. Ako'y nahimo. Why? Wala interpreter. Wala siya kaskwila. So, the interpreter would not be of help. Sakto ba ko, ma'am? Di siguro po, makatamang maski na interpreter. Niingon magod sila nga, there is an interpreter ato nga time, dugera mo ang panahon, province-based. So, naa sa Tagbilaran. So, naningkamot kung kuhang interpreter, pero I think dili gihapon makahelp ang interpreter because the victim wala nag-eskwela. Could not even understand sign language. So, I'm not hoping na ma-victim inyong anak ha, wala. I'm just hoping na in any way na makatabang ta sa children who are deaf-mute, who are deaf, at i-grab ang opportunity. So, based on that incident, wala ma-push through ang kaso because walay maka-assist sa victim. Dili sa amo ang work, maka-push through ning kaso kung naay affidavit or statement. Kung saan na mo pagkuhang statement sa victim nga wala siya basic sign language. Wala. So may tawagan ng ganang inamto na homemade, yes. Homemade. Di nila lang po mo action kay kating lain na. Okay? So, homemade sign language, mautay tawag. Okay. So, when I was still a child, we had notebooks. I don't know, some of you naka-remember mo anong notebooks. Wherein at the back is the basic sign language, the letters, the alphabets. Kasi nakahinumdum. Me and my sister, si Yamiya, ato ang municipal social worker, kasako mi ana. So even before, kasako na kog letters. Ngano, manglibak mi sa akong sister. Magsige mi ambot sakto ba to basta kaya para makahay mo may sentence si dash amo ko talag dash sakto sakto di among gibuhat si mauna manglibak ni so boss ko niya ngano nga mo sign language masuko si tatay masuko si mama or uwa ba yan na kay crush wapo lagi na si kuan di ba so up to now nagamit mo ang sign language, not sign language, kasi tulad ka na,
finger spelling. Erwin and I can communicate through that. At ako po i-share na Erwin and I are good friends. Moto ni siya sa police station, makig tabi. Kig tabi. Tabian kayo. Then, mga tana akong mga kauban. Nagkasinabot lagi mo, ma'am. Ko, mostly siguro nagkasinabot. Mostly, may mga kung dili tanan. But anyway, kung naidili na mo masinabtan, I use finger spelling. Yes, the finger spelling. And there are also some basic sign language nga na-learn ako. Because Erwin, we always coordinated with each other during na interns, police interns, or students, criminology students. Mag-duty sa police station, ako siya i-coordinate. Todloe of sign language. Why? We do not know, inagulit ninyo, na there is someone who is deaf-mute, nga need sa pinakasimple nga tabang. Even finger spelling. Basic regali na. Basta magkasinabot naman mo. Sakto ko. Nagsugat galit ni Erwin o Hitafe. Naglalis na siya sa driver. Akong gidool. Ako na lang itabangan o communicate silang duha. So, for that incident, for that simple situation, akong gihatag ng example sa mga future police officers na we do not know maka-extend mo tabang a simple help to deaf-mute people. Diba? So, muna ako ang pangagpas why I always, ako Julie urge Erwin kanunay to teach the criminology students basic sign language and finger spelling. Okay, so ako ipaabot ang akong appreciation to all of you nga naadiri nga ni-acknowledge sa community, sa deaf-mute community, ning support sa parents nga nag-support sa ilang students. Ayaw unda nga ang inyong suporta. Ipadayon hangtod-hangtod. O maski di kaya, hangtod. Maski dili kaya. Padayon gihapon. Why? Because nanginahanglan na galing support sa parents I don't want to use normal because para nako I don't see you as abnormal. No. So to regular children, I have 2 sons. Ako all out magali ako ang support sa ako ang duha ka anak. So how much more them? Dili na to ma-deny na the deaf-mute children need more support sa parents. So, mas ato ipaabot ang ato ang suporta ngadto nila. Atong ipadayon ang ilang atong suporta ngadto nila. Also, I'd like to extend my pasalamat, my great appreciation to Ma'am Fe and her husband. Tagsara kaayo mo. You are instruments of God nga gipaabot para maka-assist, makatabang. Also to Erwin, maski perting tabiana. Ako tawag niya, karon pa akong kitag amang perting tabiana. Naanadalan ko. Mga talk station, ikawa sa iyong cellphone. We do not use text, right? We do not use text, yes. Kay Boss Erwin na, I try my best na maka-sign language ko, bahala di magkadimao. Okay. Bahala, o di na may magkasinabot ballpen o papel. Pero last recourse. Okay. Last recourse na, di ba? Right? Sorry. Maningkamot kong sign language. I am very interested and I am very supportive with the basic sign language. Because not personally para nako.
it could help the community, the deaf-mute community. And I thank for this opportunity nga makapaabot ko sa akong message, sa ako ang pasalamat sa tanan, sa atong local government unit, to Attorney Dave Dualio, nga niabot sa Erwin diri sa Buena Vista. Okay, dako kayo na siyang gift nga niabot siya diri sa Buena Vista. Oh. And I hope and pray nga padayon ang inyong enthusiasm. Padayon ang sa may tawagan na ma'am, ang aim, ang goal nga maka-achieve ta kung say ato ang gusto makapko, which is to educate deaf-mute community. And thank you everyone and good morning. Okay, dengan salamat Ma'am Ayet, no? Grabe na-inspire punta sa iyang mensahe, no? Para sa ato ang mga deaf-mute community, no? Ang iyahang pagkaon sa basic sign language o sa Another awareness to know is bawal bawal i-tell ang mute. So, only deaf person. Bawal. Bago nga kuan. May meaning ko na sa mute, mute. so wala yun. Sakto po mo. Deaf, only deaf, right? So deaf bagay siya. No, wala kay ba nga ang usa ka tawo matawag na to ana nga offend na to. No? So thanks to Ma'am Fe and Erwin, no? Thank you so much. Kay magpadayon mig-mention ana, kay mo kami hibaw, no? Maong naghanding salamat Erwin and Ma'am Fe. Kay ilabay na ko na to. So since wala pa man yun gihapon ang ato ang ano, ang ato ang pinaka-importante yun na ipaabot ng tawa, no? So, may call on Sir Erwin. What's next nga pwede na ito buhatan? So this afternoon, mag-distribute of gift 1 p.m. Okay, kay busy pa pagpak ang ato mga bisita, ang ato ang bisita sa iyahang gift, no? Meaning participants na Bruce goods. Ano ba yun sa surprise na gift to all. Oh, secret lagi ko lang